Gabay sa tamang pag-aalaga ng endangered species. Okay po mga kahabi, so ito yung tatalakayan natin dahil sa mga kahabi natin na baguhan na mag-aalaga or papasukin ang larangan ng pag-iibon. Okay po, so ito po ay ating isi-share sa inyo mga kahabi or sa atin para nare-remind na rin tayo kahit doon sa may nag-aalaga ng ibon na may existing na alaga, ay ito po ay ating isi-share. Pag-uusapan natin ang mga gabay sa tamang pag-aalaga ng endangered species. Okay po, so yun po yung ating topic sa araw na ito. Okay po, mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel at kung napadaan po kayo ay humingi ako ng favor at kung magugustuhan nito yung ating usapin patungkol sa buhay mag-iibon at kung itong content na to ang inyong hinahanap ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa. Okay po mga kahabi, so ito po yung ating pag-uusapan sa mga gabay sa tamang pag-aalaga ng endangered species. Dahil marami sa ating mga kahabi na lately na nalalaman na ganito pala ang dapat na hakbang, ito pala yung mga gabay, ito pala yung mga dapat nating gawin bago natin pasukin ang buhay mag-iibon. Okay po, so hindi po ako eksperto, disclaimer lamang po. Ito yung ayon sa ating experience, ating na re-research, ay ating na papakinggan din sa mga expert patungkol sa larangan ng pag-iibon. Okay po, so unahin po natin ang maalam muna sa mga alituntunin sa pag-aalaga bago bumili ng endangered species o yung ibon. Okay po, kasi meron tayo sa mga kahabi natin, sad to say, na bumibili sila na mga ibon, ngunit hindi nila alam na yung nabili pa nila ay isang uri ng threatened endangered species. So akala natin marami sa market, akala natin ito ay hobby lang, libangan, kung tawagin, libangan lang. Pero yung nililibang natin na ibon, ay ito pala ay na-determine ng DANR na ito ay classified as a endangered species. So kailangan mag-research po muna tayo at alamin natin yung mga alituntunin. Ano ba yung mga alituntunin sa pag-aalaga ng ibon bago tayo bumili? Ito yung saliksikin natin, mag-research tayo, magtanong tayo kung ito bang bibili nating ibon ay napapabilang sa endangered species or itong bibili nating ibon ay hindi na kailangan iparehistro. Okay po, so yun po, dapat malaman muna natin ang mga alituntunin sa pag-aalaga bago tayo bumili. Dahil pag nabili na natin ito at hindi natin nalalaman ang alituntunin, ay pagdating sa uli ay tayo rin po ang magsasaper. Okay po, so ito po yung unang gabay sa tamang pag-aalaga ng endangered species. Okay po, so yung pangalawa po, alamin ang batas ng bansa o yung batas ng DNR ukol sa pag-iibon. Okay po, so ito po ay napaka-importante dahil ang DNR po ay mayroong inilabas o mayroong ipinanukalang batas para sa mag-iibon kung ito po yung ating papasukin. Ano ba yung itong batas ng bansa patungkol sa mag-iibon at patungkol sa ibon at patungkol sa endangered species na nagmula po sa DNR? Ito yung batas na Republic Act 9147 o yung Conservation and Protection of Wildlife Species. So kung bibili tayo ng endangered species ay saklaw po tayo dito sa batas na to ng RA 9147. Ano po ba yung 9147 na batas ng DNR? Ito po yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 9147, an act providing for the conservation and protection of wildlife resources
and their habitats, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay po, so dapat unawain natin itong batas ng Republic Act 9147. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. Ito po yung batas, yung pangangalaga natin. So sinasabi ng ating mga kahabi na ang dami naman nito. Nakikita natin sa pet market, sa Tiangge, sa mga breeder na marami. Okay po. So tapos hindi daw ito endangered na sa Pinas. Okay po. Yun po yung ating pangunawa. Okay po. Pero ayon sa DENR, ito po ay isang endangered species. So, hindi po natin pwedeng questionin yung batas ng DENR. Bagkus tayo po ay sumunod kung papasok tayo sa larangan ng pag-ibon. Lalong-lalo na po kung ang ibon na aalagaan natin ay isang uri ng endangered species. Kung ito po ay CITES or non-CITES. Okay po. So, dapat alamin natin ang mga alituntunin, alamin natin ang batas ng DENR. Okay po. So kung ayaw natin sundin ang batas ng DENR, ay wag na po tayo mag-alaga ng endangered species dahil meron po itong consequence sa huli. Okay po. So ito lamang po ay gabay. Nasa atin na po yung pagsunod. Okay po. So yung pangatlo po mga kahabi, ihanda ang mga kakailanganin at pag-isipan maigi if kakayanin ang mga responsibilidad. Okay po. So ano yung mga kakailanganin natin at pag-isipan maigi kung kakayanin ang responsibilidad. Okay po. Yung unang-una na kakailanganin natin kung ilang ang ating aalagaan. Ano ba ang mga kakailanganin pag tayo bumili ng alagaan? So, unang-una po yung cages, yung mga accessories, nest box, feederer, waterer, perch. So, yung po ang mga pangangailangan. At pag-isipan natin kung ano po yung ating vision or mission dito sa ating pag-aalaga. Ito ba yung pet lang? Okay po. Ipag-iisipan po natin kung ano yung nasa isip natin na bakit tayo nag-acquire or nag-avail ng isang uri ng species. Ito ba'y ating ibibreed or pagdating ng araw ito rin ay ating ibibenta. Okay po. So dapat ihanda natin ang mga kakailanganin at pag-isipang maigi at ito pa ang isa kung kakayanin natin ang ganitong pag-aalaga ng endangered species. At meron po itong kaakibat na responsibilidad. Okay po? Dahil ang ibon na nabili natin ay ating ikinulong. So lahat po ng pangangailangan nila ay tayo po ang magpo-provide. Okay po? Ang kakailanganin, time at budget. Okay po? So kailangan pag-isipan natin maigi kung papasukin natin ang pag-aalaga ng endangered species. Okay po. So yung pang-apat na gabay natin sa tamang pag-aalaga ng endangered species ay bumili lamang sa legal. Yung kaya kang bigyan ng kaukulang dokumento para maparehistro mo ang nabili mong endangered species o yung ibon. So ibig sabihin, bumili tayo lamang sa legal or legit na breeder, yung kayang magbigay ng official receipt or deed of sale or deed of donation. Okay po mga kahabi, sa mga baguhan natin na papasukin ang larangan na mag-iibon, so para sa simula pa lang ay kailangan alamin na natin, okay po, na di kung saan tayo bibili. Doon lamang po sa kayang magbigay ng requirements na hinihingi ni DENR, yung deed of acquisition. Okay po, yung deed of acquisition po kahabi, ito yung official receipt, deed of sale or deed of donation. Kahit alin po dyan sa tatlo, isa lamang po dito sa tatlo
ay acceptable na po ni DENR upang maparehistro natin yung na-avail natin na listed as endangered species. Okay po. So mga kahabi, kung yung aalagaan yung ibon ay hindi nyo alam kung ito ay endangered species, ay bago natin tayo bumili, pwede naman tayong saliksik, mag-research, alamin natin itong uri, ano bang pangalan nito, anong species ito. Pwede tayong mag-research sa online or pwede tayong magtanong doon sa mga kaibigan natin na nag-aalaga rin ng ganong uri na gusto mong alagaan. Okay po, meron tayong natutunan kahabi regarding po sa gabay sa tamang pag-aalaga ng mga endangered species. Ganun din po, yung panglima natin na gabay sa pag-aalaga ay yung mas mahalaga magpakaligal po tayo kaysa magandang logo or avatar. Unahin ang pagpakaligal. Okay po? So, direct to the point po tayo. Ito yung real talk. Marami sa atin. Magaganda yung mga logo, magaganda yung mga setup ng ating mga cages, maganda yung ating mga aviary, magaganda yung ating mga mutation. Ngunit pag tinanong natin kung meron siyang CWR holder or W Farm Permit, ay sasabihin ay hindi pa siya nakapag-apply or hindi pa siya nakapag-comply. So yun po, unahin po natin ang pagkaligal kahabi na maganda kahit hindi gaano maganda yung ating mutation ng mga ibon, yung ating aviary. Ang importante, tayo ay sumunod sa batas ng DENR at na-comply natin ang mga requirements. At higit sa lahat, tayo po ay isang CWR holder or W Farm Permit holder. So yun po ang maganda kahabi kaysa sa unahin natin yung ating mga mutation. So kung meron na tayong CWR Permit holder at W Farm Permit holder na tayo, doon na po tayo mag-upgrade ng mga species dahil alam natin na tayo ay legal na. Kasi kung wala tayong pinangahawakan na certificate or permit, may darating ang araw na ito po ay mako-confiscate ng DENR. So sayang lang kahabi, di ba? Sayang lang yung ating na-invest, sayang lang yung ating nasimulan, sayang lang yung ating napagpaguran. Okay po. So yung pang-anim po natin ay huwag maging garapal pag ikaw po ay nakikisuyo, matutong makisama, huwag maging abusado, maging magalang. So ito po yung advice lang mga kahabi sa kapwa mag-ibon na wala sana tayong nagiging sapawan sa pag-ibon. Pagkus tayo ay magtulungan, iangat natin ang industriya na mag-ibon. Kung tayo po ay nakikisuyo, ay maging magalang, wag ho tayong magpagalingan sa isa't isa. Doldo yung share, yung ating natutunan, pag sinare natin sa kapwa mag-ibon, ay maganda pong idea yon. Dahil nagbibigayan tayo ng mga opinion, suggestion o suggestion So, napapaganda natin yung ating samahan bilang isang mag-iibon. So, ito lamang po muna mga kahabi, yung gabay sa tamang pag-aalaga ng endangered species. So, hope meron tayong natutunan patungkol po kung papasukin natin ang buhay mag-ibon. At lalong-lalo po sa mga baguhan na kahabi natin na ngayon lang nakapakinig, ngayon lang nakapag-isip, or ngayon lang nakapag-decide na gusto rin mag-alaga ng endangered species. So itong ating nabanggit na mga gabay, hope may apply muna natin bago tayo bumili na isang endangered species. Okay po mga kahabi, at kung nagustuhan nyo itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At pakiclick po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga video nating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, maraming salamat. At ganoon din kahabi, na nais kong i-shoutout ang ating mga kahabi. Unang-una po si Nikki Yana Jane Eruma, sa aking bunsong anak. Maraming po salamat sa inyong suporta. Ganoon din po sa aking may bahay, Nena Tonga Iruma, na patuloy sumusuporta sa ating nakahiligan. At siya rin po yung ating katuwang sa pag-aalaga ng ating ibon. At ganoon din po si kahabi
Roperos World, shoutout po sa inyo. At si Kahabi Erwin Ramirez Pogi, shoutout po sa inyo Kahabi. At ganoon din po si Kahabi Roderick Trinidad, shoutout po sa inyo. Sa inyong mga tanong mga Kahabi, sa sunod na video ay bibigyan natin ng katugunan ang inyong mga katanungan. Okay po, maraming po salamat. Ganon din po si Kahabi Luigi Villanueva, shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa inyong mga komento, suggestion, or mga tanong. Okay po. At ganon din po si Raleigh San Diego, shoutout po. At si Kahabi Rodel Asis, shoutout po Kahabi. At si Kahabi Taborcho Beng Beng. Maraming po salamat Kahabi. At ganon din po kay Kahabi Antonio Tanheco. Maraming po salamat. At kay Kahabi La Torre Santos. So mga Kahabi, shoutout po sa inyo. At maraming po salamat sa inyong suporta sa ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po mga Kahabi, kung ang mga gabay sa tamang pag-aalaga ay ating nasundan, ating na-comply, at tayo po ay isang CWR holder na at isang W Farm permit sa darating na araw. At least, hindi man tayo magkaroon agad ng certificate or permit, at least pinoprovide natin Kahabi. Okay po, so piniprepare na yung mga requirements para dahil pagdating ng araw ay tayo po ay pupunta ng DNR at magsusumite ng application form para makapag-registered na natin ang ating mga inaalagaang endangered species. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching.